Ngayong buwan na nakatakdang magkaroon ng bilateral talks ang Pilipinas at China kaugnay ng girian sa West Philippine Sea. Pero ang arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas, posibleng hindi pa rin daw mapag-usapan. Samantala sa kanyang pagharap sa World Economic Forum on ASEAN sa Cambodia, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapitbahay ng Pilipinas na makiisa sa pagsugpo sa droga. Live mula sa Phnom Penh sa Cambodia, may report si JP Soriano. JP? Jessica, mag-aalas 9 nga ng gabi dito sa Cambodia na nakaalis si Pangulong Rodrigo Duterte sa Phnom Penh at sa mga oras na ito ay papunta na siya sa Hong Kong para ipagpatuloy ang kanyang pagbisita sa mga ilang bansa rito sa ASEAN. Pero naging abala, Jessica, ang ating Pangulo at ang kanyang mga cabinet officials sa pagbebenta sa mga mamumuhunan na umattend ng World Economic Forum tungkol sa Dutertenomics, sabay paghikayat sa mga kapitbahay natin sa ASEAN na manindigan at makiisa sa kampanya kontra illegal na droga. Bilang chair ng ASEAN ngayong taon, si Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga pangunahing speaker sa World Economic Forum dito sa Phnom Penh, Cambodia. ASEAN is home to more than 600 people, making it larger than European Union or North America. Sa kanyang talumpati, hinimok niya ang mga kapitbahay ng Pilipinas na sumama sa pagsugpo sa problema sa droga sa rehiyon. We need to take a committed stand to dismantle and destroy the illegal drugs trade apparatus. We must reaffirm our commitment to realize a drug-free ASEAN community. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng kabataan sa pag-unlad ng ASEAN region. We must empower them to be the best version of themselves. But we cannot turn a blind eye on the scourge of illegal drugs that threatens our youth. Sa international media naman, Dutertenomics ang buzzword para maghikayat ng mga mamumuhunan. Pero sa question and answer, hindi nawala ang tanong tungkol sa estado ng human rights sa Pilipinas. I recently talked to some German business leaders in the Philippines, and they were kind of concerned what's happening with the war on drugs because they kind of fear a damage of the rule of law in general. And my question would relate to if you think that the war on drugs might actually lead to lesser foreign direct investments. Many have concluded that 82% actually are saying that the Philippines is much safer. May we invite you, the foreign media, to visit the Philippines. Do it quietly, do it with all the fanfare, but do it with an open mind, and we will show you that the country is now becoming more peaceful, open for business. Sa nakaraang Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council kung saan dumipensa ang bansa sa di umano'y human rights violations, tanging China lang ang hayagang sumuporta sa kampanya kontra droga ng Pilipinas. Kasunod nito, inihayag naman ni incoming Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na magsisimula na ang bilateral talks ng Pilipinas at China ngayong buwan tungkol sa West Philippine Sea. We will start talking to China bilaterally about the claims of both countries. And the COC, yung conduct on the seas, diba? The Code of Conduct. Pero ang arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas laban sa China, hindi pa raw tiyak kung mapag-uusapan. Even if we want it implemented, that's only against China. Eh paano yung claims ng Vietnam, Malaysia, Brunei, etc.? So kakasuhan din ba natin sila lahat? Diba? Nare-report sa media lang yung aggressiveness ng China sa island niya. But the others are also building. Pero Jessica, ang sinasabi ni incoming DFA Secretary Senator Alan Cayetano, hindi naman daw magbabago ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa usapin ng teritorios o claims natin sa South China Sea. Patuloy pa rin daw paglalaban ng ating sovereign rights doon. Mabalik lang ako doon sa mga naging pag-uusap doon sa pag-present ng Dutertenomics ng mga kabinete ng Pangulong Duterte at hindi lang naman sumentro sa pagtatanong tungkol sa mga kalagayan o estado ng human rights sa Pilipinas. Ang mga questioning doon, marami rin naman naging lengthy din naman yung conversation at inquiry ng mga international media kaugnay sa mga magiging kung paano patatakbuhin ang mga infrastructure projects sa ilalim nga ng Dutertenomics at lumalabas nga dito talaga tila kung
pagbabasihan tila nabinyagan itong si incoming DFA Secretary Alan Cayetano sa mga tanong at kaugnay sa human rights, pati na rin sa mga foreign policies na ipatutupad ng Pilipinas. Jessica? So mixed yung mga naging tanong o concerns about sa atin, no, tungkol sa Pilipinas. JP, may mga nagtanong tungkol sa ekonomiya, tungkol sa girian sa West Philippine Sea, and mukhang hindi na iwasan yung issue ng human rights o EJK. Kumusta naman ang reaksyon ng mga audience, yung mga negosyante, pati na yung mga media dun sa naging sagot ng mga cabinet secretaries na dumipensa para sa Pilipinas? JP? Okay, very very engaging naman ang mga naging conversation. Siyempre, hindi naman din agad may mga follow-up questions kung kaugnay doon sa human rights situation sa Philippines. Pero alam mo, ang napansin ko lang, nung na-raise yung isyong yon, mostly from European journalists na nandito, yung about doon sa human rights cases, ay sunod-sunod, mas naging aktibo ang yung mga cabinet secretaries sa pagpapaliwanag. Parang they felt it was their time para talagang ma-explain yung totoong sitwasyon ng na according sa Administrasyong Duterte, yung totoong sitwasyon ng human rights cases sa Pilipinas. Overrated daw yung mga exaggerated daw yung mga numbers. Umikot sa ganon, nakita naman natin maganda naman yung din yung pagtatanong tungkol doon sa mismong Dutertonomics. Gusto nilang malaman kung gaano karami doon yung investment from China, gaano karami doon yung investment from Japan, gaano ba ka-feasible yung mga proyektong yon. I would say, based on sa aking observation, na i-present naman ng administrasyon yung kanilang goal dito. Although, syempre, hindi talaga kagaya nga kahapon na ating nabanggit, hindi daw talaga maiiwasan o in-expect naman nila in a way na posibleng ma-raise nga yung issue ng human rights cases sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.